Kaya isuli nyo si tatay kung ayaw nyo magkagulo dahil talagang ginulo na, inapin nyo na si Tatay Digong, inapin nyo na rin lahat ng Pilipino. Hindi pwede tayo mananahimik. Kung saan to hahantong, so be it, Pilipinas. Wala nang pinakamasakit kundi ang kidnapin ang taong inspirasyon ng mga Pilipino. Wala nang pinakamasakit lalo sa mga Mindanaon, mga Bisaya, nga hilabtan, pakikialaman yung the best president, most loved president, the president who took the dignity of the Filipino and make the Filipino people proud sa buong mundo. Bakit nila pinakikialaman si Tatay Digong na tayo mga Pilipino, kung anong ginawa niya, yun ang ginusto natin, sinuportahan natin yun. Bakit nila ginawa yun? Dahil si Tatay Digong ang nagmulat sa mga Pilipino that for the last 500 years, hindi tayo naging independent, hindi tayo naging malaya. We were not free. Galit ang mga foreigner kay Tatay Digong dahil ayaw niyang magpadikta. Yun ang pinaka-message ng mga walang hiyang banyaga na merong taga Mindanao na ayaw magpadikta in the last 6 years, napahiya sila. Kaya it's a revenge of the oppressor of the Filipino people in the last 500 years. Kaya sa nakikita ko, lahat ng revolusyon na nagdaan, lahat yun orchestrated. Dahil hindi natin nakamit ang totoong independence. At si Tatay Digong, our modern hero na nagsalita laban sa mga Amerikano, laban sa mga Western na mga influencer, laban sa mga pinakamamayaman na nagkontrol sa pinakamalaking negosyo dito, binuking yun ni Tatay Digong. Kaya ganon kagalit sila, yung mga puti, ganon sila kagalit dahil sa tingin nila, slave pa rin tayo. Yun ang pinakaminsahe nila, kaya kinuha nila sa Tatay Digong. So, we are now 120 million or near 120 million. The world is watching. It's time for Filipino to stand up and prove that we are worth our freedom. Lahat ng freedom hindi binibigay. We have to earn it. Sinabi na yan ni Tatay Digong. If we have to pay it with our life, our blood, so be it. Nauna na siyang nagsakripisyo. Ano pang hinintay natin? Titingin lang tayo? Let's follow him. If we are to die, let's do it, because this fight is not for us. It's for our sons and grandsons, granddaughters and granddaughters. Ito ang pinakaminsahe ni Tatay Digong. Kaya dapat tayo magkaisa. Huwag na nating bitawan ito. Nakita na natin in the last 4 days, buong Pilipinas na nag-alsa. Dapat makita din ito ng men in uniform natin, PNP at saka AAP. Sirs, madams, saan ba yung loyalty ninyo? Papakita namin sa iyo na yung pinaka-masters nyo, kaming mga Pilipino, kaming mga voters, ayaw na namin sa administrasyon na to. At ayaw namin pakikialaman ang mga Duterte kasi sila ang nagbigay ng dignidad, sila ang inspirasyon namin. Kaya isulit nyo si Tatay kung ayaw nyo magkagulo dahil talagang ginulo na, inapin nyo na si Tatay Digong, inapin nyo na rin lahat ng Pilipino. Hindi pwede tayo mananahimik. Kung saan to hahantong, so be it. Pero hindi dapat mananahimik ang mga Pilipino na yung pinaka-most precious na tao, the most important living Pilipino, kidnapin lang ng walang hiyang putang inang turi na yan.